May kakalikutin ulit tayo, isang printer Epson L120. Ayan. So ang problema nito mga kalikot, sa kanyang printout, kung baga may kulang sa mga kulay kapag nagpiprint siya. Tapos may problema rin to sa nasubukan na natin to dun sa bahay ng may-ari. Mukhang may problema dito sa switch or dun sa kanyang power supply, kasi kapag isaksak natin sa kuryente, ang hirap mag-on. So i-check natin yan kung dito nagkaroon ng problema sa kanyang power button or di kaya dun sa kanyang power supply. So kaya siguro may problema sa kanyang printout, kasi hindi na check ng may-ari na wala na palang laman yung mga ink tank niya. So bali lalagyan muna natin siya ng ink. So bago ang lahat, maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara. Try muna natin kung saan siya nagkaroon ng problema. Bali, i-plug muna natin. Ayaw kasi ito mag-power dun sa bahay ng may-ari. Yan, try natin. Ayan mga kalikot, oh. Naka-plug na yan. So, hindi talaga siya nagpa-power. Check natin yung kanyang power cord. Pero sinubukan ko to kasi mga kalikot dun sa kanila, na pinalitan ng bagong power cord or yung ginagamit nating power cord. So may supply naman siya, kaso nga lang ayaw pa rin mag-on. So try muna natin na testerin, kasi dun sa saksakan nila maluwang. So testerin muna natin yung kanyang power cord. Nakasilik yung tester natin sa 220 AC, 250 volts pala AC. Ayun guys, so ibig sabihin okay yung kanyang power cord, wala naman problema. Baklasin muna natin mga kalikot, testerin din natin yung kanyang power button. Kung okay naman yung kanyang power button, mukhang may problema sa kanyang power supply, yung mismong sinasaksakan niya. Kasi sabi ng may-ari, kapag ginalaw-galaw niya daw, nagiging okay. So siguro sa kakabit, tanggal kabit, nagkaroon ng loss connection yung mismong plug. So babaklasin muna natin yung printer. Testerin natin yung kanyang power button. Ayan guys, oh. Okay naman yung kanyang power button. Nagki-click naman siya. So ibig sabihin okay yung kanyang power button. Ayan, oh. So mukhang may problema dito sa kanyang power supply. So baklasin muna natin yung kanyang power supply mga kalikot. So ito yung i-check natin mga kalikot, yung saksakan niya mismo dito sa kanyang power supply. So try nga natin lagyan muna ng supply, tapos testerin natin yung mga pin niya or yung output. Check natin kung may 42 volts. Kasi minsan kapag ginagalaw niya dito, nagkakaroon ng power. So check natin. Bali naka-plug na siya mga kalikot. So yung ground niya nasa gitna. Tapos sa left side natin na pin, yun yung output niya or 42 volts. Ayan, nagkaroon siya 42, 'di ba? So mukhang naglulos nga dito. So kanina ayaw niya, pero nung tinanggal natin naging okay na. Try natin ikabit dun sa kanyang mainboard. Yan, tanggalin muna natin to. Tapos power natin. Ayaw talaga, oh. Testerin natin. Troubleshoot natin siya. Check natin kung may voltahe siya kapag nakasalpak sa kanyang logic board. Ayun guys, may 41 volts.
Ayan o, okay naman. So may 41 volts siya. So ibig sabihin may supply yung mainboard niya, kaso ayaw lang mag power. So baklasin natin yung kanyang mainboard. I-buzzer check natin siya. Check natin yung kanyang fuse dito. Ayan yung maliit na yan. Baka open na siya. Pero nung tinis natin to dun sa bahay ng may-ari, nag-power naman siya. Minsan lang. Pero nung pangalawa na natin, kasi yung saksakan nila maluwang. So simula nun hindi na siya nag power on. Ayan, so may buzzer test naman siya oh. So ibig sabihin buo itong fuse niya. Check natin itong mga transistor. Yan, hindi naman shorted. Ayaw lang mag power. Yan, okay naman. Bali, troubleshoot muna natin mga kalikot. Sinalpak ulit natin sa kanyang power supply mga kalikot. Try natin na irekta. Baka may konting corrosion na yung pinaka switch niya. So try natin kung magpa-power siya. I-short natin. Ayan guys oh. So may problema nga sa kanyang switch. Okay. So hanap muna ako ng switch mga kalikot. Pwede rin natin linisin yan. Tanggalin lang natin kung wala tayong mahanap na push button nya. Yan, unplug muna natin. So may problema nga sa kanyang switch. Tinanggal natin yung kanyang tray. Ayan o, dumi. So linisin ko muna siya mga kalikot. May scrap tayo dito na board ng L120 rin mga kalikot. So testerin natin yung kanyang power switch. Ayan o, isang click lang nagbabuzzer na kaagad, hindi katulad dun sa inaayos natin. Ang tagal bago magbuzzer. So mukhang may corrosion na yung or corroded na yung sa loob ng kanyang power button. Ayan o, one click lang. So test rin natin itong isa. Ayan o, one click lang. So try natin ito. Doon kasi sa analog natin pumapalo naman kanina, pero try natin dito sa buzzer natin. Matagal. Ayan o. Oh, nakadiin na yan. Nagka-count pa siya. Ayan o. Try natin itong isa. Ayan. So ganun din. Bali papalitan natin itong dalawang switch. Ito kasi natanggalan ko na to ng mga transistor. Ito, yung ganito. So kunin na lang natin itong dalawang switch niya mga kalikot. Yan, natanggal na natin yung dalawang switch. Tanggalin naman natin yung nasa kabila. Kung may flat na tweezer kayo, ayan, sundutin nyo lang dito. Tapos sabay-sabay na hinangin yung mga pin nya. Ayan. Ayan o, kailangan naka-open yung butas niya para mas madali natin maipasok mamaya yung mga switch. Test ulit natin mga kalikot. Bali nakabit na natin yung dalawang switch. Try natin kung automatic na magbabuzzer na. Ayan. Try natin yung isa. Ayan. So one click na siya. Okay, linisin ko na lang tapos ibalik natin dun sa kanyang lagayan. Nakabit na natin yung board niya mga kalikot.
plug na natin. Try na natin kung magpa-power na siya. Ayan guys, oh, one click lang. Ayan. Okay, so yun yung problema niya, yung kanyang power button. Tapos pinalitan na rin natin yung isa. Kasi yung dati niya din, hirap rin siya mag-pindot or mag-click. Ayan. Tapos nalinisan na rin natin yung mga ribbon. Tapos yung slot ng ribbon niya nilinisan rin natin. Okay, lagyan na natin siya ng mga ink. Kung ano yung kulang na ink. Natapos na natin nakargan ng ink yung ink tank niya mga kalikot. Bali, i-cleaning muna natin siya kasi empty kasi yung dalawang ink tank niya. Yung magenta at saka yung blue or cyan. Cleaning muna natin. Ayan. Natapos na siya nag-cleaning. Off muna natin tapos try natin mag nozzle check. Check na natin yung pattern ng kanyang kulay. Ayan guys, walang lumalabas na ink. Ayan o. Yan, off muna natin. Check pala natin yung kanyang mga damper. Baka wala ring laman, magsasaksyon tayo. Ayan guys, oh. Walang laman yung mga damper niya. So pahigupan natin ng syringe. So gamit lang kayo ng syringe mga kalikot. Ayan o. So ito guys, kapag napasipsipan nyo, syempre magkakaroon ng laman yung ating syringe. Pwede nyo yan ibalik sa mismong ink tank nya kasi wala namang halong ibang kulay to. Kaya pwede natin ibalik. Kung sa block natin kinuha yung or nagpasipsip, sa block rin natin babalik. Check nyo lang maigi mga kalikot, baka mapagbaliktad nyo, maghalo-halo na yung mga kulay, mag-iiba yung kulay nya. So kapag nabalik na natin doon, pwede natin pasipsipan ng tubig tapos itatapon natin yung tubig para malinisan yung nasipsip na block. Tapos next ulit tayo dun sa ibang mga kulay. So ganun lang hanggang sa matapos natin makargahan lahat yung mga damper. So ganun lang mga kalikot. So tapusin ko muna na kargahan yung mga damper. Dito sa block niya, ayan o, nagkaroon na siya ng laman. So hugasan muna natin ng normal na tubig mga kalikot para matanggal yung mga natirang block. Cleaning muna natin tapos update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag okay na lahat yung pattern ng kanyang kulay. Ayan guys, oh, automatic na siyang nagpa-power on. So nagkaroon nga ng problema sa kanyang power button. Bali binaklas natin yung kanyang printhead mga kalikot. Habang binubugahan natin siya, lumalabas sa ibang butas yung ating mga ink or ating cleaning solution. Nakailang cleaning na rin tayo, wala pa rin siyang printout mga kalikot. Tapos nagsaksyon rin tayo sa kanyang hose doon sa kanyang waste tank. Wala ring lumalabas na mga ink. Kaya binaklas natin yung kanyang printhead para bugahan mga kalikot. Habang binubugahan natin siya, sobrang lakas nga ng tagas mga kalikot. Bali lumalabas siya sa ibang mga butas. Binubugahan natin dito yung kulay black mga kalikot. Okay naman yung buga niya kaso tumatagas dun sa mismong lagayan ng mga damper niya. Kaya nagdesisyon na lang tayo mga kalikot na isasalang na lang natin siya sa DIY natin na printhead cleaner. A few moments later. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating Epson L120. So may problema sa
pattern ng kanyang kulay mga kalikot. May kulay na hindi siya nagpe-print yung blue, yellow at saka yung magenta niya. So sinubukan natin kanina na bugahan pero tumagas lang siya. Walang lumalabas dun sa kanyang printhead na cleaning solution. So ang ginawa natin mga kalikot, ayan, dinaan natin sa ating DIY na pang cleaning ng printhead natin. Ayan, DIY lang siya. So ito siya mga kalikot, oh. So ito yung printhead niya. Bali, update ko na lang kayo mga kalikot kapag okay na lahat yung printout ng printhead niya, kasi kini-cleaning pa natin. Much later. Ito na yung print niya mga kalikot, oh. Ayan, lumabas na yung yellow niya. May kunting problema lang sa magenta, tapos yung ayan, oh, sa may black. Tapos may blue na rin siya. Ayan, oh. So mukhang successful yung ating DIY na pang cleaning ng printhead. So bali, i-cleaning ko muna siya, tapos update ko na lang kayo kung okay na yung print niya. Ito na yung mga print niya mga kalikot, oh. Lumabas na yung yellow, magenta at saka yung blue niya. Ayan, oh. Ito yung print niya mga kalikot, oh. Lumabas na yung blue, yellow at saka yung magenta niya. Yan, may mga hairlines lang siya pero lumabas na yung yellow, magenta at saka yung blue niya. Ngayon, nung sinubukan natin dito sa DIY natin na pang cleaning ng printhead, ayun guys, oh, lumabas yung mga kulay. So ibig sabihin okay yung pang cleaning natin ng printhead mga kalikot. So kaka-assemble lang din natin yan. Unang subok natin yan dito sa L120 din. So okay siya. So kung tatagalan pa natin siguro na mag-cleaning dito sa DIY na pang-cleaning natin ng printhead, mukhang uubra siya mga kalikot. Bali, update ko na lang kayo mga kalikot kapag okay na yung printout niya mga kalikot. Pero at least kahit papano, ayan, oh, lumabas na yung lahat ng mga kulay niya. Kaso may mga problema lang or may mga hairlines lang siya dito sa kanyang printout. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating Epson L120. So dati kasi nito mga kalikot, ang problema nito yung sa power niya lang. So ngayon naayos natin yung power niya. May problema pala sa kanyang power button, tapos yung sa stop button niya. So pinalitan natin ng bagong switch. So naging okay na siya. So ngayon naman ang problema niya sa kanyang printout. Sinubukan natin nagprint, wala talaga siyang isang kulay na lumabas. Blanco siya. Sinaksyon natin yung print head niya mga kalikot. Barado talaga, walang lumalabas na cleaning solution doon sa kanyang head. So ang ginawa natin, mayroon tayo yung print head cleaner na DIY, yung inassemble natin mga kalikot. So trinay natin na sinalang kasi yun yung unang ginawa natin para sana matry natin na i-repair itong print head niya. So ang ginawa natin, nakumpleto na natin yung parts ng ating print head cleaner. So sinubukan ko siyang cleaning ng mga 15 minutes mga kalikot. So naging okay siya, tapos nagkaroon na ng printout yung black niya. Tapos sinunod naman natin yung ibang kulay. So kahit pa paano may lumabas na ink na color doon sa kanyang printhead. So ito pala guys, galing pala to ng Maynila na inuwi ng may-ari dito sa probinsya. Kasi pinatingin na to doon sa store na magre-repair sana. So sinisingil ata sila ng 3,000. Pero brand new printhead na yung ilalagay nila. Tapos ang akala ng may-ari kasi papalitan rin natin ng printhead. Pero trinay ko lang to na ni-repair yung kanyang printhead kasi buo na yung ating DIY na printhead cleaner. Mukhang successful yung ginawa nating DIY na printhead cleaner. Pero may mga guhit-guhit pa rin yung kanyang printout. So ang ginawa natin, in-high natin yung settings niya. Kaya medyo naging okay. So nagprint tayo ng text. Check natin kung clear yung print niya dito sa black. Kasi ang importante lang daw yung black niya. Ayan mga kalikot, oh. Okay naman, sobrang linaw. So dati yan wala tayong nakikitang printout niya na black, pati yung mga colored.
As in blanco talaga siya. So ngayon mga kalikot, nung sinalang natin dun sa printhead cleaner natin, ayan, ang linis na ng printout niya sa black. Kaso lang ang problema natin, sobrang barado na talaga yung colored niya. Pero may lumalabas na rin na kulay. So try natin. So sinalang natin siya siguro mga 15 minutes dun sa ating printhead cleaner. So nagkaroon ulit ng pag-asa yung kulay niya. May lumalabas na printout na dun sa kanyang printhead. So try natin mga kalikot. Kaso may mga hairlines lang siya. So at least naging okay yung black niya. Ayan mga kalikot, may mga hairlines lang siya kasi talagang sobrang barado na talaga yung butas ng printhead. Tapos tinanong rin natin yung may-ari, halos kalahating taon daw na hindi nagamit itong printer na to. So sabi ko naman, mukhang may problema na doon sa kanyang printhead. So nung ginawa natin ng paraan, napalabas naman natin siya, kaso ganito siya. Maraming hairlines. Pero yung black niya okay. Ayan. So sabi naman ng may-ari, okay lang daw na yung black lang yung ma-repair. So nakausap na rin natin siya. So hanggang dito na lang yung makaya natin na repair dito sa kanyang printhead. So nasa sa kanila na yun kung bibilan nila ng bagong printhead. Nakakapag-print naman ng kulay or color, kaso may mga hairlines. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating printer Epson L120. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye!